Ang dasal na Ama namin, bahagi o na isa sa mga itinatawag natin formal prayer. Nabanggit ko rin kahapon, yung isang kahalagahan ng mga tinatawag nating formal prayer na kung tutuusin po ay nakatutulong. Kaya maliw yung sinasabi ng ibang paulit-ulit kulang, paulit-ulit na walang kabuluhan. Pwede naman ng paulit-ulit pero naiintindihan natin yung kabuluhan. Yung dasal na Ama namin ay mayaman sa kabuluhan. Bahagi o pwede natin pag nilay-nilayan yung Ama namin sa maraming bahagi. May isang sumulat ng kanyang pag-inilay tungkol sa dasal na Ama namin. So bahagi na pwede natin gamitin ito. Sabi ko nga, isang nagagawa nito ay yung sa panahon na tayo ay emotionally unstable. Madali tayo makapagdarasal kasi ito ay isa sa mga formal prayer na sa ulado na natin memorize by head and memorize by heart. Bahagi yun na malaki ang naitutulong ito. At isa pa rito, ay yung tinatawag natin na ito ay bahagi ng mga official prayer of the church. Hindi mo basta pwedeng baguhin. So, katulad ng iba, sinasabi na tulad ng pinamanikma pa sa amin ang kaharian mo. Ay bahagi yun. Kung minsan yung iba, binabago yun, pinapalitan ng iba sa ayos na ng pagkaunawa. Hindi yung pwede. Kinakailangan makita ko natin yung mga formal prayer na ito ay hindi yung basa-basa pwedeng dagdagan o bawasan. Bahagi yun. Siguro kung magkakaiba ng lingwahe, translation yun. Pero kinakailangan ayusin pa rin yung translation. Hindi mo pwedeng basta palitan mo yung mga salita na naging bahagi ng nabanggit na panalangin. Why? Sapagkat yan ay hindi mo lang panalangin. It becomes a prayer of the church. At kapag tayo nagdarasal, yung ginagamit nating panalangin dito, ay bahagi ho yan. Yan ay approved by the church. Kung minsan yung iba nag-i-insert, ay hindi alam ng kurang paroko. Bakit nag-i-insert ka? Hindi mo pinapaalam sa kurang paroko. Bahagi ho. Eh paano ginagawa mo sa iba? Sa ibang lugar yun. At pangalawa, baka pinaalam nila yung sa kanilang kurang paroko. Ay hindi ko alam yun ngayon. Bahagi ho yan eh. That is official prayer of the church. Hindi mo lang panalangin yan. Yan ay panalangin ng simbahan. Kaya bahagi rin na kung saan ay alin. Hindi lang ikaw ang nagdarasal sa oras na iyan ay dinadasal mo. Kasama mo sa pagdarasal na yan ang buong simbahan. Hindi lamang yung lokal na simbahan, ngunit the universal church. Bahagi ho. Na kanina nakita ko yung yun naman ay share ng isang pari nakasama ko. Yung paliwanag ni Bishop David, magiging cardinal na, kasi cardinal-elect, hindi pa naman na-install. Pero anong sabi ko ni Bishop David, yung
Kasi uso yung sa mga kasal, yung mga personal vow, no? Hindi pwedeng sabihin sa loob ng kasal sa simbahan, no? So, bahagi ko yun. Saan pwedeng sabihin nila? Hindi doon sa reception, ano? Doon sila mag-personal vow. Pero yung gagamitin sa simbahan ay yung approved by the church, no? So, sa kasal, may dalawang pamamaraan na aprobado ng simbahan. Yun lang ang pwedeng gamitin, no? Bahagi ho yun. Kaya mahalaga ho makita natin. Bakit? It is a prayer of the church, no? Kaya yung Our Father, no? Makita natin na hindi lamang yan sa turo ni Jesus, ngunit bahagi ho natin, it is a prayer of the church, no? Sapagkat kapag pinalitan mo yung isang letra na yan, o palitan mo na kung tawagin natin yung meaning niyan, no, ay maaari magkaiba na, ano? Kapag kung tawagin natin ay yung subject ginawa mong object, magkaiba na yon. So, kung ano yung subject, yun yung subject, no? Bahagi ho, kasi baka mamaya yung object ang ginagawa mong subject, no? Bagamat the same words, but different position, magkaiba ng kahulugan. Baka kakataon na kung saan ay makita po natin. Kaya, isa po yun sa kagandahan ng tinatawag nating public prayer. Iba natin mga kapatid na mga protestante, wala noon. Ang kanila lamang ay personal prayer. Okay yun, no? Personal prayer. You could make your own personal prayer. Pero yung mga official prayer of the church, hindi dapat binabago yun ng basta-basta, no? Bahagi mo yun. Pagkakataon na kung saan kinakailangan natin irespetuhin, maliwanag na rin, it should be approved by the church, by the competent person within the church. Kaya nga yung ating nobinaryo ay pina-approve ko sa simbahan kasi hindi pa approve yun, no? Nung una yung luma. So ngayon, no, approve na yun, yung luma at saka yung bago. Yun ay approve. Isinabit ko pareho, no, sa simbahan. At pinayagan tayo na gamitin pareho, yung bago at yung luma. So, bahagi ho yun. Sapagkat yan ay mga panalangin na alin, nagnanais natin na nagbibigay ng kahulugan at nagnanais natin na alin, na tayo ay gabayan at hubugin. Katulad ng pagdarasal na kung tawagin natin, ay kilalang kilala natin na rin, Ama namin. Bahagi o yun na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po yung idea, ngunit yung the very words. Kung tawagin nga po sa mga scholar sa Biblia, ang tawag nito ay the very words of Christ. Yung mga salita mismong ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pahalagahan natin. Hindi lang yan basta-basta sumulpot, no? Yan ay bahagi ng pananampalataya at ng karanasan ng simbahan for centuries. Yan ay bunga ng tinatawag nating sacred tradition, no? Sacred tradition. Yun talaga, hindi po basta-basta pwedeng baguhin. Sacred tradition yan eh. Bahagi o. Hindi po lahat ng tradition ay sacred, no? Kaya pagkakataon no, na kung saan ay nawa po, makita natin itong mga panalangin na ito natin, na tulungan tayong magdasal at hubugin tayo na magdasal, lalong-lalo na para saan? Pakikiisa natin
kay Jesus. At kapag nakiisa tayo kay Jesus, na katulad ng pagdarasal ng Ama namin, pakikiisa natin sa Diyos. In union with the divine. Pwede bagang magsama ang human at ang divine. Well, nagsama sila kay Jesus. Pero dahil tayo kay isa ni Jesus, naisa rin na Jesus na rin, tayo rin ay tunay na rin. Makaugnayan natin ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos. At yun ay isang napakahalagang halimbawa ho. Sa pagkakataon na kung saan ay makita natin. Kasi yun ay magbibigay sa atin ng alin. Sabi nga natin, definitive na kaliwanagan sa ating pakipag-ugnayan at sa pagkakilala natin sa ating Diyos na siyang ating pinagdadasalan. Kaya ito po yung ipanalangin natin sa harapan ng buong may kapal. Nawa sa ating mga panalangin ay yun ang matagpuan natin. Makaisa natin, makaugnayan natin tunay ang ating Diyos.